Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 171. Pwede ko bang ibalik? Ang mga prutas ay hindi maibabalik na mga kalakal. Huwag kang mag-alala, miss. Nagbibigay kami ng top grade musang king kaya siguradong maganda ang kalidad nito, sa. Alam ko iyon at nagtitiwala ako na ang iyong mga kalakal ay may magandang kalidad, ngunit hindi ko kailangan ng ganoon karami. Miss, I really can't process a return for this. Hindi na maibabalik ang mga prutas kapag naibenta na. Sa kabilang dulo, sinubukan ng may-ari na ipahayag ang kanyang kasipagan upang makumplito ang pagbebenta. Samantala, si Anastasia ay nalilito kung ano ang gagawin. Sige, kung ganoon, tatawag ako sa telepono at babalikan kita. Sa sandaling ibaba ni Anastasia ang kanyang cellphone, agad niyang kinuha ang landline at dinial ang numero sa opisina ng isang partikular na lalaki. Hello, sinagot ng lalaki ang telepono sa mahinang boses. Inutusan mo ba ako ng isang truck ng musang king durian? Agad na tanong ni Anastasia sa kanya. Oo, nabanggit mo na gusto mo ng kalayaan na magkaroon ng mga durian sa tuwing hinahangad mo ang mga ito, kaya tutulungan kitang makamit ang hiling na ito ngayon. Maaari kang magkaroon ng marami sa kanila hanggat gusto mo. Nagsalita si Elliot at ipinahiwatig na ang mga durian ngayon ay kanyang treat. Gayunpaman, medyo hindi nakaimik si Anastasia at naisip niya, hindi ba niya napagtanto na ang isang tao ay hindi maaaring magkaroon ng masyadong maraming durian? Mainam na magkaroon ng ilang paminsan-minsan, ngunit kung masyadong marami ang natupok sa isang araw pagkatapos ay mayroong maraming mga side effect na magaganap pagkatapos. Ang mas banayad na mga sintomas ay isang namamagang lalamunan at para sa pinakamasamang sitwasyon, ang isa ay makakaranas ng paninigas ng dumi. Sa tingin ko dapat mong ibalik ito. Hindi ko kayang tapusin ang marami. Nagkaroon lang ako kagabi kaya hindi ako pwedeng magkaroon ng masyadong marami ng sabay-sabay. Bakit hindi? Sa kabilang dulo, malinaw na walang alam ang lalaki tungkol sa mga durian. Kahit na siya ay isang maalam na tao, mayroon ding ilang mga bagay na siya ay lubos na walang alam. Iyon ay dahil ang durian ay maaaring maging sanhi ng pananakit ng lalamunan. Hindi ako maaaring magkaroon ng sobra. Si Anastasia ay maaari lamang subukan ang kanyang makakaya upang ipaliwanag, ngunit ang iba pang mga side effect ay medyo indecent kaya siya. Hindi binanggit iyon. Hindi ko ibinalik ang anumang item na binayaran ko. Maaari kang magpasya kung paano mo ito haharapin. Pero, ikaw, may meeting akong dadaluhan ngayon. Pagkasabi noon ni Elliot ay binabaan siya nito. Samantala, kinailangang ibalik ni Anastasia ang tawag ng may-ari ng tindahan ng prutas. Gayunpaman ang bumili ng mga bagay ay tumanggi na makinig sa kanyang mga salita, kaya siya ay nasa isang dilema sa sandaling ito. In the end, she thought to herself, I guess I'll just treat everyone to durian, then. Kasunod nito, inabot niya at dinial ang numero ni Felicia para ipaliwanag ang sitwasyon. Sa kabilang dulo ng linya, tuwang-tuwa si Felicia. Ito ay isang simpleng bagay. Aayusin ko na ang lahat sa opisina ay magkaroon ng tig-isa. Okay, mangyaring gawin ang mga pagsasaayos, kung gayon, ngunit huwag sabihin na ito ang aking pakikitungo. Ipaalam sa kanila na ito ay pakikitungo ni President Presgrave. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa si Felicia. Sigurado ka bang gusto mong ipaalam sa kanila na ito ang kanyang pakikitungo? Oo, sabihin mo lang. I don't want to take this credit, giit ni Anastasia. Oo naman, iiwan na lang natin yan. Makalipas ang 10 minuto, masayang namahaji ng mga durian ang may-ari ng tindahan ng prutas sa bakana ng opisina, at bawat kawani ng kumpanyang dumaan ay binigyan ng isa. Nagpatuloy ito at walang naiwan hanggang sa maubos ang bawat piraso ng prutas. Pagkatapos ng lahat ng iyon, bumalik si Grace sa itaas na may mabuting kalooban at hawak niya ang 2 durian sa kanyang mga kamay. Anastasia expressed her gratitude as Grace excitedly mentioned, Anastasia, alam mo ba kung sino ang gumamot sa amin nito? Ito ay si President Presgrave. Ito rin ang musang king variety. Napakasaya ng lahat. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Anastasia na pigilan ang kanyang pagtawa. Ang galing. Medyo masaya rin ako.
Matapos lumabas ng silid si Grace, hinawakan ni Anastasia ang kanyang tiyan at inilagay ang kanyang ulo sa ibabaw ng mesa. Naubos na siya sa hindi mapigil ang pagtawa at muntik na siyang mahulog sa lupa. Iniisip ko kung ano ang magiging ekspresyon ni Elliot kapag nalaman niya ang tungkol dito. Samantala, sa meeting room sa Presgrave Group, time na tahimik ang silid habang nakaupo si Elliot sa yulunan ng mesa. Nagbigay siya ng hangin ng pangingibabaw na nakikita sa isang pinuno at sa ilalim ng pag-iilaw ng projector lamp, malinaw niyang ibinigay ang pakiramdam ng isang malakas na pangulo. Ang mga taong dumalo ngayon ay ang lahat ng nakatataas na pangkat ng pamamahala ng Presgrave Group, at bawat isa sa kanila ay kasangkot sa pagpapatakbo ng iba't ibang malalaking proyekto sa buong mundo. Kinailangan nilang iulat muli kay Elliot ang pag-usad ng kanilang mga proyekto araw-araw at walang puwang para sa anumang mga pagkakamali o pagkukulang. Ang Presgrave Group ay kasangkot sa iba't ibang mga plano sa pananalapi sa buong mundo, kaya ang kumpanya ay, sa katunayan, higit pa sa isang nangungunang negosyo sa bansa. Matapos ang appointment ni Elliot bilang presidente, pinanatili niya ang malapit na kontrol sa pag-unlad ng kumpanya. Napunta siya sa pamumuno sa Presgrave Group patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap kaysa dati. Sa kabila ng Presgrave Group na dumaan sa ilang krisis sa pananalapi, ang higanteng korporasyon ay nanatiling matatag at patuloy na naglayag sa mga alon ng mundo ng korporasyon. Natapos ang pagpupulong noong 11:30 AM at bumalik si Elliot sa kanyang opisina pagkatapos noon. Sa pagkakataong iyon, tumabi sa kanya si Ray na may nakaawang na labi, at mukhang may error report siya. Sumulyap si Elliot sa kanya at nagtanong, anong problema? Kabanata 172. Kanina pa pumunta si Ray para sa facial expression management classes pero sa ngayon, hindi niya napigilan ang sarili at tumawa ng malakas. President Presgrave, ang truckload ng musang King Durian na inorder mo para kay Miss Tillman ay ipinamahagi sa buong kumpanya. Ang problema, binigay ni Miss Tillman ang credit sa iyo. Bahagyang nanigas ang gwapong ekspresyon ni Elliot nang marinig iyon. Ganun ba? Oo. Anyway, lahat ay puno ng pasasalamat para sa iyo. Pagkasabi ni Ray ay agad niyang tinakpan ang kanyang labi at humagalpak ng tawa bago mabilis na pinigilan ang kanyang pagtawa sabay takip ulit ng kanyang bibig. Masarap tumawa. Sinama ni Elliot ng tingin si Ray. I just didn't expect her to be so generous at talagang namamahagi lahat. Biglang may naalala si Elliot at agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at dinial ang numero ng kanyang lola. Hello, Elliot, may kausap ka ba sa akin? Umalangaw-ngaw ang boses ni Harriet. Lola, gusto ko po sana kayong mag-lunch ngayon. Ilang araw na tayong hindi nagkikita. Mas gusto kong mag-dinner together. May lunch date ako ngayon. Anong klaseng lunch date ito? Pwede ba kitang samahan? Hindi ito magiging komportable, prangkang nagsalita si Harriet. Kainan lang yan. Well, magtapat ako sa iyo. May lunch date ako ngayon kina Nigel at Anastasia. Gusto kong kausapin sila tungkol sa engagement nila noong isang araw. Napagpasyahan ko na oras na para pumili ng date para sa kanila. Isama mo ako sa lunch date, kung ganoon. I want to join the meal too, nakangiting tugon ni Elliot. Okay, I don't mind you join us, but don't you dare mess up. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin iyon. Napangiti si Elliot. Hindi ko guguluhin ang mga bagay-bagay dahil hindi naman ito mapupunta sa plano. Sa isang kisap mata, 11:20 AM na at paminsan-minsan ay sumulyap si Anastasia sa kanyang cellphone habang hinihintay na tawagan siya ni Harriet patungkol sa lunch date. Maya-maya lang, tumunog ang cellphone ni Anastasia at mabilis niya itong kinuha para tingnan. Si Harriet nga pala ang nasa linya kaya huminga siya ng malalim bago sinagot ang telepono. Hello, Old Madam Presgrave. To do quit. Anastasia, pwede ka nang bumaba. Malapit nang makarating ang sasakyan ko sa entrance ng kumpanya mo. Personal na dumating si Harriet para sunduin si Anastasia. Sa sandaling iyon, medyo na-flatter si Anastasia at nagpakita siya ng isang ngiti. Okay, bababa ako saglit. Lumabas si Anastasia sa pasukan upang makita ang isang itim na kotse na nakaparada sa pasukan, at ang nangingibabaw na ipinapakitang gintong logo ng Rolls-Royce ay hindi mapag-aalinlanganan. Personal na lumabas ang driver para pagbuksan ng pinto si Anastasia habang nagpahayag ng pasasalamat. Salamat. You're welcome, Miss Tillman, sagot ng driver.
At kaya, sumakay si Anastasia sa passenger seat sa likod at nakita niya si Harriet na eleganteng nakasuot ng dark purple na damit na may linyang gintong sinulid. Ang botones ng damit ay gawa sa ruby at malinaw sa mata na isa itong handmade, commissioned na piraso. 3. Hello, Old Madam Presgrave. Bati ni Anastasia kay Harriet. It's been days since we last met. Anong nangyari sa daliri mo? Agad na napansin ni Harriet ang nakabandage na daliri ni Anastasia. Mabuti naman. Hindi sinasadyang nasaktan ko ang sarili ko. Ito ba ay isang masamang hiwa? Hindi naman masyadong seryoso. Minor cut lang yan. Napakunot ng noo si Anastasia at ngumiti. Nang marinig iyon, tumanggaw si Harriet. Subukan mong maging mas maingat sa susunod. Dahil doon, sumilip sa bintana ng sasakyan ang matandang babae sa gusali sa harapan. Dito ka ba nagtatrabaho? Oo, iyan ay mahusay. Kinuha na ni Elliot ang iyong kumpanya, kaya bahagi ito ng negosyo ng pamilya namin ngayon. Mas magiging madali para sa amin na tulungan ka sa hinaharap. Samantala, medyo hindi mapalagay si Anastasia. Hindi lamang kinuha ni Elliot ang Bergwa Jewelry Atelier para sa kapakanan ng pagtulong sa isang mababang staff na tulad niya, ngunit talagang binili niya ang kilalang QR International Group na sumuporta sa tatak ng Bergwa Jewelry Atelier. Matandang Madam Presgrave, ayos lang ako kaya hindi na kailangang pumunta sa lahat ng paraan upang tulungan ako, ipinahayag ni Anastasia ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Hindi mo kailangang mahiya, anak. Obligado tayong gawin iyon. Sinusubukan ko ring tabyusan ang aking sarili sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo. Medyo gamaan ang pakiramdam ko sa paggawa nito. Namumula ang mga mata ni Harriet habang nagsasalita. Ako ay walang hanggang utang na loob sa iyong ina at wala akong magagawa upang lubos na mabayaran siya sa buhay na ito. Nagulat na nagtanong si Anastasia, Old Madam Presgrave, bakit mo nasabi? Maaaring hindi mo ito napagtanto, ngunit ang parehong mga magulang ni Elliot ay namatay ng sabay-sabay at kailangan kong mag-isa na hawakan ang kuta para sa buong Presgrave Group. Kasabay nito, kailangan kong magpalaki ng isang batang Elliot. Sa puntong iyon ng buhay, pinanghahawakan ko ang lahat ng aking pag-asa kay Elliot, kaya kung may nangyaring masama sa kanya, mawawalan ako ng natitirang haligi ng lakas sa aking buhay. Ang sukdulang sakripisyo ng iyong ina ay nagbigay sa amin ng Presgrave Group na mayroon kami ngayon. Kabanata 173. Naduraj ang puso ni Anastasia nang marinig iyon. Ni hindi niya maisip ang estado ng sitwasyon ni Harriet noon. Ang huli ay isang 50 taong gulang na babae na nagsisikap na makayanan ang biglaang pagkawala ng kanyang anak na lalaki at manugang, at kinailangan niyang humakbang upang pamahalaan ang isang multi-milyong kumpanya ng mag-isa. Higit pa rito, kailangan niyang palakihin ang isang batang apo at noon, si Elliot ang tanging pag-asa niya. Sa ngayon, lumaki si Elliot upang maging isang independenteng tao at pinamamahalaan niya ng maayos ang kumpanya, upang sa wakas ay makapagpahinga siya at masiyahan sa isang buhay ng pagre-retiro. Ang iyong ina ay isang mahusay na babae at kahit na hindi ko pa siya nakakausap, mayroon siyang isang makapangyarihan at kabayanihan na presensya sa aking puso. Si Anastasia ay medyo bata pa, barely 2 years old noon, kaya ang kanyang impresyon sa kanyang ina ay ang pambihirang babae na mukhang heroic sa mga larawan. Noong panahong iyon, nagsimula pa lamang ang kanyang ama sa kanyang negosyo, kaya si Anastasia ay pinalaki ng kanyang lola sa ina. Pagkalipas ng 2 taon, nag-asawang muli ang kanyang ama at doon na sumapi si Naomi sa kanilang pamilya. Si Naomi ay may kasamang anak na babae. Matapos pumanaw ang lola ni Anastasia dahil sa sakit, sa wakas ay iniuwi ng kanyang ama si Anastasia upang alagaan siya. Sa puntong iyon, mabilis na itinigil ni Harriet ang kasalukuyang paksa dahil ayaw niyang ilabas ang masakit na nakaraan ni Anastasia, kaya ngumiti siya at nagtanong, Anastasia, bakit hindi mo hulaan kung sino ang ibang taong sumama sa atin sa tanghalian? Sa katunayan, lubos na kumpiyansa si Anastasia na si Nigel ang sama-sama sa kanila sa tanghalian, ngunit nalilito lamang siya. Nag-imbite ka ba ng ibang tao na sumama sa amin? Si Nigel naman. I asked the two of you for lunch with me to have a proper discussion. Hindi ko inaasahan na ikaw ang babaeng nagligtas kay Nigel noon. Tadhana dapat. Napakunot ng noo si Anastasia at nagpakita ng ngiti. Hindi ko rin akalain na apo mo siya.
Hiniling ni Harriet kay Anastasia na ipaliwanag ang proseso kung paano niya iniligtas si Nigel ng detalyado, kaya't pumayag si Anastasia sa kahilingan ng una at lubusang nagsalita tungkol sa pagsubok. Ibinahagi din ni Anastasia kay Harriet ang ilan sa mga karanasan niya kay Nigel noong nasa ibang bansa sila. Samantala, nakinig si Harriet at napagpasyahan sa kanyang isip na ito ay patunay ng magiliw na relasyon nina Anastasia at Nigel. Dahil dito, ang matandang babae ay labis na intensyon na pagsamahin ang mag-asawa. Sa sandaling si Anastasia ay bahagi ng pamilya Manson, natural na maaaring magpatuloy si Harriet sa pagbibigay ng suporta at kabayaran para kay Anastasia sa bawat aspeto. Sa sandaling ito, isang kulay gray na sports car ang papunta din sa direksyon ng restaurant. Natanggap ni Nigel ang tawag sa telepono ni Harriet noong nakaraang gabi at inutusan niya itong magbihis ng maayos para sa tanghalian ngayon, dahil dadalo rin si Anastasia. Dahil dito, maagang nagising si Nigel para pumunta sa barbero, at nagpagupit siya ng magarang buhok para sa tanghalian ngayon. Ang kanyang orihinal na medyo magandang mukha ay mas gwapo at puno ng sigla kaysa kailanman pagkatapos ng lahat ng pag-aayos. Kasalukuyan, dumating si Nigel sa restaurant at nanatili sa kanyang sasakyan. Pagtingin niya sa sarili sa salamin, natuwa siya sa sarili niya. Nigel Manson, dapat mong makuha ang puso ni Anastasia ngayon at hayaan siyang sumang-ayon sa iyong panukala. Good luck. Pagkatapos ay tinulak niya ang pinto ng sasakyan at lumabas ng sasakyan para pumasok sa restaurant. Kasunod nito, sinalubong siya ng waiter at inihatid siya sa direksyon ng private room habang naghihintay doon. Samantala, dumating sina Harriet at Anastasia ng 11:50 AM. Sa buong paglalakbay nila, abala ang huli sa kanyang mga iniisip habang sinusubukan niyang malaman kung paano ipaliwanag ang usapin ng proposal kay Harriet, upang si Harriet ay sumuko sa pag-iisip na gumawa ng mga kaayusan para sa kanilang kasal. Pagpasok pa lang nila sa private room, agad na tumayo si Nigel para salubungin sila at buong pagmamahal niyang hinarap si Harriet. "Lola, nandito na po kayo." Pagkatapos niyang sabihin iyon, itinuro niya ang kanyang magiliw na mga mata na hugis almond kay Anastasia. Anastasia. Samantala, nakangiting sinalubong siya ni Anastasia. "Maaga ka ngayon. I wouldn't dare to be late for lunch with you," masiglang tugon ni Nigel. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Anastasia ang sarili at natawa siya nang marinig ang mga sinabi nito. Pinanood ni Harriet ang kanilang pakikipag-ugnayan at lihim siyang natuwa. Perfect match talaga sila sa isa't isa. Mukha silang compatible. "Anong nangyari sa daliri mo? Hayaan mo akong tingnan ito." Napansin agad ito ni Nigel kaya mabilis niyang inabot ang kamay niya para tingnan ang sugat nito. Bilang tugon, mabilis na binawi ni Anastasia ang kanyang kamay. "Ayos lang ako. Hindi sinasadyang naputol ko ang sarili ko habang naghihiwa ako ng gulay." "Napaka-careless mo. Dapat mong iwasan ang pagluluto mula ngayon. Ililibre kita sa mga pagkain mo." Hindi sanay si Jared na kumain sa labas. "Halika na at maupo ka na. Order na tayo ng pagkain natin." Umupo si Harriet sa yulunan ng mesa at personal na pumasok ang manager ng restaurant para kunin ang order nila. Kasabay nito, ipinakilala niya sa kanila ang mga specialty ng restaurant. Umupo roon si Anastasia at nakinig sa kanya na ipinakilala ang kanilang mga sariwa at imported, mararangyang sangkap, na pawang pinalipad ng hangin sa restaurant, at napagtanto niya sa pamamagitan ng pakikinig sa paraan ng pagkuha ng mga sangkap na ito ay malinaw na hindi isang restoran na kayang bayaran ng pangkalahatang populasyon. "Pagsilbihan mo kami ng isa sa bawat isa, kung gayon." Pagyayabang ni Harriet. Kabanata 174. "Kayong tatlo lang ba ngayon?" Nakangiting tanong ng manager. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Harriet na may isa pang taong sumama sa kanila, kaya mabilis siyang sumagot, "Apat tayo ngayon." Agad namang nagpalitan ng tingin sina Anastasia at Nigel. "May misteryosong bisita ba? Sino ito?" Si Harriet, gayunpaman, ay abala sa pakikipag-chat sa manager, kaya hindi nila pinutol ang pag-uusap. Biglang itinulak ng isang waiter ang pinto mula sa labas at isang matangkad na figure ang pumasok sa silid. Nasa kamay niya ang suit jacket, at nakasuot siya ng puting sando na ipinare sa itim na pantalon. Sa madaling salita, ang kanyang kasuotan ay minimalistic ngunit puno ng gilas.
Nanlaki ang magagandang mata ni Anastasia nang makita ang lalaki, at natigilan siya nang makitang nandito rin ito. Ang taong pumasok sa silid ay sa katunayan si Elliot, ang lalaking walang kahihiyang binanggit na gusto niyang sumama sa lunch date noong nakaraang gabi. Sabay pikit din ni Nigel sa hugis almond na mga mata. Bakit siya niyaya ni Lola? Sisirain niya lang ang lahat. Elliot, bakit nandito ka rin? Wala ka bang anumang lunch conference na dadaluhan? Nagtaas ng kilay si Nigel at nagtatanong. Hinayla ni Elliot ang isang upuan at sinadyang umupo sa tabi ni Anastasia bago siya sumagot ng nakangiti. Well, I wasn't invited to any lunch conferences, so I had no choice but to barge in and join your lunch date also. Puff, I'm sure maraming tao ang gustong magbigay sa iyo ng treat. Hindi naniwala si Nigel sa isang salita na sinabi ni Elliot. Higit pa rito, sigurado si Nigel na ang kanyang pinsan ay malamang na sinadya ang gumawa ng gulo. Samantala, napangiti si Harriet nang makitang dumalo ang dalawa niyang apo. Nabanggit sa akin ni Elliot kagabi na wala siyang plano sa tanghalian para sa araw na ito, kaya niyaya ko siya. Sa pagkakataong iyon, ibinaling ni Anastasia ang kanyang ulo para sumulyap sa lalaking kausap, at napansin niyang bahagyang nanigas ang gwapong mukha nito. Malinaw na hindi inaasahan ni Elliot na ibubunyag ni Harriet ang kanyang kasinungalingan. Sa huli, kinuha niya ang kanyang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at humigop mula rito. Kasabay nito, sumilip siya sa gilid ng kanyang tasa ng tsaa, at ang madilim niyang tingin ay napunta sa babaeng katabi niya. Para naman kay Anastasia, sinadya niyang lumingon sa ibang direksyon nang maramdaman niya ang mga mata nito sa kanya. Anastasia, I'm sure na hindi na kailangang ipakilala ang taong ito sa iyo, di ba? Siya ang aking apo, si Elliot Presgrave. Siguradong nagkita na kayo sa opisina, naniniwala ako. Nakangiting tanong ni Harriet. Samantala, bahagyang nahiya si Anastasia sa kanyang mukha habang siya ay nagsasalita ng may kasalanan. Oo, nagkita na tayo. Hindi lang kami nagkita, pero naghalikan pa kami ng higit sa isang beses. Ito ay higit sa lahat dahil sa walang hiyang personalidad ni Elliot, at sa bawat pagkakataon ay pilit niya itong hinahalikan. Sa sandaling iyon, inabot ni Nigel ang kamay ni Harriet. Lola, bakit hindi ka magmadali at sabihin sa amin ang layunin ng lunch date ngayon? Bumilis ang tibok ng puso ni Anastasia nang marinig niya iyon, at lumingon siya kay Harriet. Sabay tingin ni Harriet kay Anastasia na may ngiti sa labi bago ibinaling ang tingin kay Nigel na nakaupo sa tabi ni Harriet. Anastasia and Nigel, I'm very happy to know that the two of you are in a relationship, so I've asked the two of you out today to discuss the date for the wedding. Sa ganoong paraan, maaayos natin ang seremonya sa lalong madaling panahon. Sa puntong iyon, naisip ni Anastasia sa sarili, tama si Elliot sa kanyang hula. Talagang kinuha ni Harriet ang panukala para sa totoo. Samantalang si Nigel naman, masaya siyang nagtaas ng kilay. Oo naman, Lola, bakit hindi ka pumili ng petsa para sa amin upang maipagpatuloy namin ni Anastasia ang seremonya ng kasal sa lalong madaling panahon? Anastasia, paano ang tunog na iyon? Samantala, pinag-cross ni Elliot ang kanyang mga braso at tumingin sa babaeng katabi niya na may bahagyang gloating na hitsura sa kanyang mukha habang hinihintay kung paano niya ito haharapin. Sa kabilang banda, nagbitiw na tingin si Anastasia kay Nigel bago siya lumingon para kausapin si Harriet. Matandang Madam Presgrave, naglalako lang si Nigel nang mag-propose siya sa akin noong araw na iyon. Huwag seryosohin, magkaibigan lang kami. Ano? Paanong maglalako ang isang tao sa proposal ng kasal? Gulat na tinitigan siya ni Harriet bago tumingin kay Nigel. Gayunpaman, same time na nagsalita si Nigel. Anastasia, medyo seryoso ako noong marriage proposal. Gusto kong hawakan ang iyong kamay sa pag-aasawa at maging asawa kita. Payagan mo akong alagaan ka sa natitirang bahagi ng aming buhay. Sa puntong iyon, inangat ni Anastasia ang kanyang ulo at nakita niya ang umaasam at mapagmahal na ekspresyon ni Nigel. Hindi niya maiwasang magpanik habang nakaawang ang kanyang mga labi. Biglang-bigla, tila hindi niya maisip kung paano ipahayag ang kanyang pagtanggi sa naroroon si Harriet. Pagkatapos ng lahat, iniisip niya na mapanatili din ang reputasyon ni Nigel. Si Elliot naman, inabot niya at humigop sa tasa niya. Ang kanyang madilim na mga mata ay malalim at misteryoso, at hindi masabi ng isa kung ano ang nasa isip niya.
Kung tutusin ay hinihintay din niyang magpahayag ng paninindigan ang katabi niyang babae. Tingnan mo, taos-puso ang pagmamahal ni Nigel sa iyo, Anastasia. Siya ay isang mahusay na tao at umaasa ako na maaari mong isaalang-alang siya bilang isang prospect. Sinubukan ni Harriet na itugma ang dalawa, dahil talagang umaasa siya na si Anastasia ay maaaring maging bahagi din ng pamilya. Biglang natarante si Anastasia habang bumubulong, Old Madam Presgrave, ay. Anastasia, sincere ako sa nararamdaman ko. Mula nang iligtas mo ang aking buhay, nagpasya ako na ang aking buong kaluluwa at sarili ay sa iyo lamang. Sinamantala ni Nigel ang pagkakataong ito para ipagtapat ang kanyang tunay na nararamdaman. Umaasa rin siya na sa naruroon si Harriet, hindi na maiiwasan ni Anastasia ang kanyang taos-pusong damdamin. Kabanata 175. Lumipat mula kaliwa pa kanan ang pares ng magagandang mata ni Anastasia. Saglit din niyang kinagat ang labi bago kinagat ang ibabang labi. Sa puntong iyon, siya ay mukhang malalim na nababagabag habang siya ay nagpupumilit na gumawa ng desisyon. Samantalang si Elliot, patuloy niyang hawak ang kanyang tasa habang matikas na humigop ng tsaa. Ang kanyang makapal na pilikmata ay bumuo ng isang makakapal na kanapi at ang kanyang mga mata ay natatakpan kaya tinatakpan ang matinding, matalim na tingin sa kanila. Biglang lumingon si Anastasia para kunin siya ng panandalian ngunit nagsusumamo na tingin, ngunit nakuha lamang niya ang kanyang walang pakialam na tingin mula sa kanyang gwapong side profile. Siya ay kumilos na parang walang kinalaman sa kanya, at malinaw na hindi siya mag-aalok ng anumang tulong sa kanya. Sinaman lang niya ito ng tingin bago ibinaba ang mga mata. At the same time, she was quite frustrated as she grumbled to herself, "What did I expect from him anyway? Nandito lang siya ngayon para panoorin akong magpakatanga, o baka nandito lang siya para magsaya." Anastasia, nahihirapan ka bang tanggapin ang proposal ng kasal ni Nigel? Biglang umalangaw ang mainit na boses ni Harriet. Si Nigel naman, kitang-kita ang umaasang tingin sa mga mata nito dahil gusto niya ng sagot. Ito ay malinaw na siya ay higit sa lahat pagkatapos ng isang taos-pusong tugon mula kay Anastasia. Hindi sinisisi ni Anastasia si Nigel dahil alam niya na tulad ni Elliot, ang damdamin ni Nigel sa kanya ay kasama ang matinding pasasalamat. Kahit tapat na nagustuhan niya ito, hindi niya ito matatanggap. Paumanhin, Nigel, at pasensya na, Old Madam Presgrave. Hindi ko matatanggap ang proposal ni Nigel. Inangat ni Anastasia ang kanyang ulo at kitang-kita niya ang kanyang mga mata habang nagsasalita siya sa matatag na boses. Samantala, ang lalaking nakaupo sa tabi niya, na abala sa paghigop ng tsaa, ay nagpakita ng bahagyang at hindi mahahalata ng ngiti. Bakit ganoon? Gulat na bulalas ni Harriet. Nadurog ang puso ni Nigel ngunit hindi siya nagalit kay Anastasia, dahil nasa kanya ang lahat ng pasensya sa mundo. Determinado siyang hindi umatras sa kabila ng maraming pagtanggi nito sa lahat ng ito. Iyon ay dahil nagpasya akong manatiling walang asawa sa natitirang bahagi ng aking buhay. Muling umalangaw ang matatag na boses ni Anastasia. Puff! Biglang nabulunan ang katabi niyang lalaking kanina ay matikas na humihigop ng tsaa. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang malaking palad habang nagmamadaling ibinaling ang kanyang ulo para titigan siya. Samantala, hinarap ni Anastasia ang nakatulala na tingin ng tatlong individual na nasa harapan niya, at ipinaliwanag niya sa isang kalmadong boses, "May anak na ako at siya ang buong mundo ko. Old Madam Presgrave, sana maintindihan mo ang kalagayan ko bilang single mother. Kahit napiliin kong magpakasal muli, hindi ako magkakaroon ng isa pang anak dahil gusto kong ituon ang aking pagmamahal at pagsisikap sa aking anak. Sa palagay ko ay karapat-dapat si Nigel sa isang mas mabuting babae." Alam ni Anastasia na ang kanyang mga salita ay tiyak na makakakuha ng suporta ni Harriet. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay isang babae, kaya natural na mauunawaan niya ang sitwasyon ng pagtanggi ng isang ina na bumuo ng isang bagong pamilya na may kasamang anak. Kung naglihi siya ng pangalawang anak, hindi may iwasang makaranas ng kaunting pagdurusa ang unang anak. Nang marinig iyon, agad na ipinahayag ni Nigel ang kanyang sarili, "Anastasia, si Jared ay tulad ng aking sariling laman at dugo, at tiyak na ituturing ko siya sa parehong paraan tulad ng pakikitungo ko sa aking sariling anak. Isa pa, I'm willing to respect your wishes and we don't need to have another child."
Magtutuon ako sa pagpapalaki kay Jared kasama mo. Ano sa tingin mo dyan? Samantala, medyo galit na galit si Harriet kahit hindi niya ito ipinakita. Paano ito magiging maayos? Hindi papayag ang ama ni Nigel sa ganyan, at tiyak na hindi rin papayag ang anak ko. Ang linya ng pamilya ng Manson ay kailangang maipasa. Sa pagkakataong iyon, napakunot ang noo ni Elliot at nilingan si Nigel. Nigel, itigil mo na ang kakatawa. Kailangan mong igalang ang iyong mga magulang. Wishes din. Elliot, I can make my own decision on this matter, mahinahong sagot ni Nigel, dahil sadya niyang gustong ipakita kay Elliot kung gaano siya determinado sa paghabol kay Anastasia. Nigel, I'm very flattered by your sincere feelings, but I've made my mind to remain single for the rest of my life. Hindi ako papasok sa kasal sa sinumang lalaki, at ikaw ay walang pagbubukod. Ginawa ni Anastasia na malinaw ang kanyang paninindigan at wala nang babalikan ang kanyang mga salita dahil ito rin ang kanyang aktwal na mga iniisip. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Elliot nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Umupo siya sa tabi niya, at pinandilatan siya nito, Miss Tillman, hindi ka pa dapat magsalita ng padalos-dalos. Dapat mong bigyan ang iyong sarili ng ilang silid para sa pagbabago ng iyong isip kung sakali. Kung hindi, nakakahiya para sa iyo kung nagbago ang iyong isip sa hinaharap. Bilang tugon, sinaman siya ng tingin ni Anastasia. Talagang gagawin ko ang sinabi ko, kaya hindi mo kailangang mag-alala, Pangulong Presgrave. Bigla namang natigilan si Harriet. Ano ang ibig sabihin ni Elliot? Hindi ko gets. Sa pagkakataong iyon ay dumating na ang kanilang pagkain at napansin ni Harriet na tila medyo tensyonado ang kapaligiran kaya't mabilis niyang sinenyasan si Anastasia. Halika na, babae. Huminto tayo sa pakikipag-chat at kumagat. Pwede tayong mag-usap habang kumakain. Narito, Anastasia. Subukan ito. Inabot ni Nigel at naghain ng salad sa plato niya sa ibabaw ng mesa. Nang makita iyon, magalang na nagpasalamat si Anastasia sa kanya. Salamat, Nigel. Tutulungan ko ang sarili ko. Samantala, bigla namang nalungkot si Harriet. Anastasia, it must have been destined for us to meet, so I sincerely hope that we can come together and become family members. Kabanata 176. Mapalad akong nakilala din kayong lahat. Isinakripisyo ng iyong ina ang kanyang sarili upang iligtas si Elliot at iniligtas mo ang buhay ni Nigel habang nasa ibang bansa, kaya't itinuring na kita bilang pamilya ko pagkatapos ng dalawang malalaking gawang ito ng kabaitan. Biglang nagulat si Nigel nang iangat niya ang kanyang ulo at napabulalas, Lola, ano ang sinabi mo? Iniligtas ng nanay ni Anastasia ang buhay ni Elliot. Anong nangyari noon? Samantala, lumingon si Harriet sa kanyang direksyon at sumagot, nasa ibang bansa ka sa lahat ng mga taon na ito, kaya normal lang na hindi mo alam ang pangyayaring ito. Si Elliot ay inagaw noong siya ay 6 na taong gulang, at ang ina ni Anastasia ay nagsakripisyo ng kanyang buhay upang iligtas siya. Kami ay walang hanggang utang na loob kay Anastasia at sa kanyang pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Nigel sa gulat dahil hindi siya makapaniwala sa narinig. Ito ay lampas sa kanyang wildest dreams na sina Anastasia at Elliot ay nagkaroon din ng isang mahusay na pagkilos ng kabaitan na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Kaya ba nanatili si Elliot sa tabi ni Anastasia? May balak din ba siyang bayaran si Anastasia para sa lahat ng ginawa niya, tulad ko? Ang mga aksyon ni Elliot na kontrolin ang QR Jewelry Group at ang kasalukuyang sitwasyon kung saan siya ay permanenteng nakatalaga sa opisina ng Bergwa Jewelry Atelier ay malinaw na paraan niya ng pagbabayad. Anastasia para sa kanyang mahusay na pagkilos. Biglang binanggit ni Harriet, kailangan kong pumunta sa washroom. Matandang Madam Presgrave, sasama ako sa iyo. Mabilis na inilapag ni Anastasia ang kanyang mga kubyertos at tumayo para samahan si Harriet mula sa kanyang upuan. Samantala, masayang naglakad si Harriet kasama si Anastasia sa banyo. Pagkasara pa lang ng pinto sa kanila, nilingan ni Nigel si Elliot na may matalim na tingin sa mga mata. Elliot, hinahabol mo ba si Anastasia? Nang marinig iyon, sinagot ni Elliot ang tanong ng hindi kumikibo. Oo. Sinusubukan mo lang bang gantihan ang kanyang mabait na gawa, o talagang mahal mo siya? Diretsahang tinanong ni Nigel si Elliot. Ang parehong mga dahilan ay wasto sa akin. Boses ni Elliot sa mahinang boses.
Sa totoo lang, siya ay talagang nag-aatubili na sundan ang parehong babae ng kanyang pinsan. Sinundan ko muna si Anastasia, kaya hindi mo ako dapat ipaglaban para sa kanyang pagmamahal. Sabi ni Nigel habang mahigpit na nakakuyom ang kamao. Ang precedence ay walang ibig sabihin dito. Ang karapat-dapat na tao sa kanyang mga pagmamahal ay dapat na sino mang mas may kakayahan. O marahil, para mas tumpak, siya ang makakapagsabi. Kung ganoon, pantay-pantay tayong makipagkumpetensya para sa kanyang pagmamahal at tingnan kung sino sa atin ang nakakakuha ng kanyang puso. Kung magtagumpay ka, tatanggapin ko siya bilang aking hipag, at kabaliktaran kung ako ang manalo. Anong sabi mo? Tahimik na ipinahayag ni Nigel na dapat silang magkalaban ng pantay sa isa't isa. Dahil dito, kung siya ay nabigo sa kanyang bid at ang kabilang partido ay si Elliot, pagkatapos ay magiliw niyang aminin ang kanyang pagkatalo. Kung tutuusin, alam ni Nigel na hindi siya kasing kakayahan ng kanyang pinsan, ngunit tumanggi siyang sumuko ng walang laban at gusto niyang subukan at gumawa ng isang bid dito. Sige, magkompetensya tayo ng pantay-pantay, kung gayon. Sumang-ayon si Elliot sa solusyon na ito dahil ito ang pinakamahusay na paraan na hindi makakaapekto sa kanilang pagkakamag-anak. Maya-maya pa ay bumalik na sina Harriet at Anastasia mula sa banyo, at agad na kumilos ang dalawang lalaki na parang walang nangyari. Patuloy silang nasiyahan sa kanilang pagkain at humigop mula sa kanilang mga tasa, at ang confrontational vibe mula kanina ay nawala ng walang bakas. Anastasia, nais kong magmungkahi ng isang toast na may ganitong tasa ng tsaa bilang kapalit ng champagne. Hawak ni Harriet ang isang tasa sa kanyang kamay at naglakad patungo kay Anastasia. Sa sobrang pagka-flatter, mabilis na bumangon si Anastasia para i-toast si Harriet. Narito ang isang toast para sa iyo din. Sa susunod, dalhin mo si Jared sa bahay namin para magsaya. I would very much like to meet him, anunsyo ni Harriet. Oo naman, dadalhin ko siya para bisitahin ka kapag libre na tayo. Sumang-ayon si Anastasia nang walang pag-aalinlangan. Noon pa lang, abalang-abala si Anastasia sa kanyang pagkain nang bigla niyang naramdaman na may naghahain sa kanyang plato. Inakala niya na si Nigel iyon ngunit tila sa ibang direksyon ito nanggaling kaya't tumangala siya at nalaman niyang si Elliot pala ang nakatingin sa kanya. Siya pala ang naghain sa kanya ng pagkain. Kaagad, sabik siyang sumulyap sa kanya at binigyan siya ng babalang tingin. Ayaw niyang magpakita ng sobrang intimate sa kanya sa paligid ni Harriet. Samantala, nakita ni Nigel ang lahat at hindi niya napigilan ang kalungkutan na lumitaw sa loob niya. Pakiramdam niya ay isang hakbang siya sa lahat. Hindi niya napigil ang hilingin na siya ang pumalit sa Bourgeois Jewelry Atelier upang si Anastasia ay makapagtrabaho para sa kanya at pagkatapos, ay magagawa niya itong ligawan araw-araw sa oras ng trabaho. Gayunpaman, siya na ngayon ang nasasakupan ni Elliot at nagkaroon siya ng perpektong pagkakataon upang samantalahin ang sitwasyon. Sa puntong iyon, medyo downcast si Nigel kaya nakita niyang medyo mura at walang lasa ang pagkain. Parang sawdust ang bawat kagat. Sa wakas, natapos ang pagkain at tiningnan ni Elliot ang oras bago binanggit kay Harriet, "Lola, babalik na ako sa opisina ngayon." "Ano? Aalis ka agad?" Nagulat si Harriet sa narinig. "Oo, ibabalik ko rin si Miss Tillman, dahil pareho tayo ng direksyon." Nang matapos sabihin iyon ni Elliot ay napalingon siya kay Anastasia na nasa upuan pa rin niya. "Let's go," pag-uudyok niya. Samantala, saglit na natigilan si Anastasia bago niya mabilis na kinuha ang kanyang bag at nagpaalam kay Harriet. "Matandang Madam Presgrave, magkikita pa tayo sa susunod." Kabanata 177. Kasabay nito, bumaling si Anastasia kay Elliot at casual na nagkomento, "Salamat sa mabait na alok, Pangulong Presgrave." Gayunpaman, nagmamadaling tumayo si Nigel mula sa kanyang kinauupuan at nag-alok, "Anastasia, pwede kitang isakay." Sa puntong iyon, mabilis na tumalikod si Anastasia. "Nigel, manatili ka at tapusin ang pagkain kasama ang iyong lola. Sasakay ako kay President Presgrave habang papunta kami sa iisang direksyon." Pagkatapos noon, walang magawang panoorin ni Nigel habang magkasama silang dalawa, at hindi niya napigilan ang kalungkutan na bumangon sa loob niya. Interesado ba si Anastasia kay Elliot? Pagpasok sa elevator, naramdaman ni Anastasia na masama ang loob ng lalaking katabi niya.
Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Elliot at para siyang nakaranas ng malaking pagkalugi sa kanyang negosyo. Kaagad, nag-atubili siyang sumakay sa kanya kaya sa sandaling bumukas ang mga pinto ng elevator nang may nagping, lumingon siya sa kanya at agad na sinabing, President Presgrave, salamat sa iyong alok ngunit sasaluhin ko lang, isang taxi. Bakit? Sinaman siya ng tingin ni Elliot. Bakit? Halatang bad mood ka kasi kaya mas minabuti kong iwasan ang ligawan ng gulo. Hindi naman big deal. Gusto ko lang sumakay ng taxi. Inangat ni Anastasia ang kanyang ulo at sumagot bago mabilis na naglakad patungo sa direksyon ng kalye. Biglang umabot ang isang malaking palad at hinawakan ang kanyang palso bago siya kinaladkad patungo sa direksyon ng isang sasakyan. Binuksan ni Elliot ang pinto sa front passenger seat at sinenyasan siyang pumasok sa kanyang sasakyan. Samantala, kumunot ang noo ni Anastasia. Masyadong dominante ang lalaking ito. Hindi ba ako makakabalik ng mag-isa nang hindi nakakasabay sa kanya? Sa huli, pumasok si Anastasia sa kotse at pumasok din si Elliot sa driver's seat. Kasunod nito, ang itim na kotse ay umalis at dahan-daang sumanib sa trapiko. Medyo naguguluhan si Anastasia kung bakit biglang nawala ang galit ni Elliot ngunit sa kabila ng paggulo ng utak niya sa dahilan, hindi niya lubos maisip. Siya ay isang hindi maarak na individual at ang kanyang mga damdamin ay medyo hindi mahuhulaan sa halos lahat ng oras. Biglang umalangaw-ngaw ang mahina at nagtatanong na boses ni Elliot. Nabanggit mo kanina na balak mong manatiling single habang buhay. Seryoso ka ba dyan? Sa puntong iyon, natigilan si Anastasia at nilinggan niya ang kanyang gwapong side profile. Katulad nito, ibinaling din niya ang kanyang ulo at sinaman siya ng tingin. Siyempre seryoso ako. Wala akong balak magpakasal. Si Anastasia ay hindi sanay na magsinungaling at siya ay lubos na masaya at kontento sa buhay na mayroon siya sa kanyang anak sa ngayon, kaya nalaman niyang walang kabuluhan na magdagdag ng problema sa kanyang mapayapang buhay. Ang pag-aasawa ay hindi nangangahulugang isang mapagpalang buhay at gayon din, ang pananatiling walang asawa ay hindi nangangahulugan na ang buhay ng isang tao ay tiyak na magiging isang malungkot. Kung gusto rin ni Jared ang lalaking humahabol sa iyo, mananatili ka pa rin ba sa iyong paninindigan na hindi magpakasal? Nagpatuloy si Elliot sa mga tanong sa kanya. Nagkataon namang huminto ang kanilang sasakyan sa tapat ng traffic light kaya't nanatili ang matalim nitong mata sa kanya. Agad na napagtanto ni Anastasia na ang tinutukoy ni Elliot ay ang kanyang sarili. Napalunok siya at ibinaling ang ulo sa ibang direksyon para tumingin sa labas ng bintana. Sabay iling niya ng mariin. Wala akong planong magpakasal. Plano kong palakihin si Jared mag-isa. Biglang naramdaman ni Elliot ang matinding kirot sa kanyang puso nang marinig ang kanyang mga sinabi. She knows that I'm referring to myself and yet, she still insists on giving such a ruthless reply. Anastasia, maaari mo bang isaalang-alang ang mga bagay mula sa pananaw ng ibang tao? Huwag kang magtago sa sarili mong mundo at iwasan ang nararamdaman ng iba. Nagsalita si Elliot sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin habang nakatutok sa kanya ang malalim nitong mga mata. Tila galit na galit siya sa mga sandaling iyon. Samantala, nilinggan siya ni Anastasia. Ang kanyang kasalukuyang ekspresyon ay pambihirang bawal at ang kanyang titig ay puno ng pagkadismaya. Elliot, hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko at hindi mo ako kilala, kaya huwag kang maglakas loob na magdesisyon tungkol sa akin. Bahagyang nagalit din si Anastasia sa puntong iyon at matapos ang kanyang pangungusap, nanatili siyang medyo naiinis kaya nagpatuloy siya sa kanyang tirade, I told you this before. I don't need you to repay me for anything, kaya pwede bang sugpuin mo ang nararamdaman mo para sa akin. Walang lalabas sa relasyong ito. Ihinto ang sasakyan. Gusto kong lumabas ng sasakyan. Samantala, si Elliot, na nakahawak sa manibela, ay halatang hinigpitan ang kanyang tip. Walang sino mang babae na madaling mag-trigger ng kanyang galit sa iilang pangungusap lamang. Gayunpaman, hindi siya huminto. Patuloy niyang itinoon ang kanyang mga mata sa kalsada at biglang nawala ang kanyang galit habang mahinahong tumugon, ibabalik kita sa opisina. Sa puntong iyon ay natigilan si Anastasia kaya napalingon siya sa kanya na kasalukuyang abala sa pagmamaneho sa kanyang tabi. Nararamdaman niya ang lamig at ang malayong pakiramdam na nagmula sa loob niya, at naisip niya, masyado na ba akong lumayo sa naunang pangungusap ko? Elliot, bakit hindi mo sinasabi sa akin ang tungkol sa inyo ni Hailey?
Gusto kong malaman ang higit pa. Sinubukan ni Anastasia na baguhin ang paksa. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, siya ay natama ng isang masakit na lugar at ito ay isang paksa na hindi niya intensyon na ilabas, kaya siya ay malamig na tumugon. Ayokong pag-usapan ito. Sa bandang huli, walang ibang nagawa si Anastasia kundi ang itikom ang kanyang bibig. She found Elliot quite unpredictable talaga. Kabanata 178. Noon ay nakarating na sila sa harap ng kumpanya, kaya agad na nagsalita si Anastasia, bakit hindi ka huminto dito? Bababa na ako ngayon. Ito ang peak hour kapag tanghalian, kaya ayaw niyang may makakita sa kanya na bumababa sa kotse ni Elliot. Nang marinig iyon, huminto si Elliot at mabilis na kinuha ni Anastasia ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas ng sasakyan. Halatang-halata na takot siyang makita ng iba. Samantala, nagpatuloy siya sa pagmamaneho sa direksyon ng underground parking lot. Sa sandaling bumalik si Anastasia sa opisina, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono mula kay Felicia na nagsasabi na ang kliyente ay lubos na nasiyahan sa kanyang disenyo, kaya walang kinakailangang pagbabago. Maaari na silang magpatuloy na ipadala ito sa pabrika upang mai-customize ito. Kinumpirma na rin ni Felicia sa kliyente ang mga detalye nito, tulad ng grade ng diamond na gusto, kaya medyo gamaan ang pakiramdam ni Anastasia. Sa pagkakataong iyon, pumasok si Grace na may hawak na cellphone at bakas sa mukha niya ang pagkasabik. Anastasia, tingnan mo ito. Viral ang balita tungkol sa treat ni President Presgrave ng musang King Durian kahapon. Higit pa rito, isa ito sa 3 nangungunang trending na paksa. Ang pamagat ay, tinatrato ng Pangulo ng Presgrave Group ang kanilang mga tauhan ng musang King Durian. Napakaswerte nila. Samantala, si Anastasia ay hindi makapagsalita. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi kahit isang makabuluhang piraso ng balita, ngunit ang media ay itinuring na ito ay sapat na mahalaga upang i-publish ito. Ang mga balitang na-i-publish ay sa katunayan ay nakapipinsala kay Elliot, dahil tiyak na sumasalamin ito ng masama sa kanyang iginagalang na katayuan. Bago matapos ang trabaho, napagtanto ni Anastasia na oras na para sunduin si Jared sa paaralan. Biglang tumunog ang kanyang landline at pagkatapos ay kinuha niya ang telepono. Hello, sino ang nasa linya? Pumunta ka sa underground parking. Isang biglang boses ng lalaki ang umalangaw-ngaw. Sa pagkakataong iyon, nag-atubili si Anastasia ng ilang segundo bago binanggit, President Presgrave, hindi na kailangang mag-abala dito. Kaya kung sunduin si Jared mag-isa. Nasaktan din ang daliri ko at hindi ako makapagluto para sa iyo pansamantala, kaya gusto kong magpahinga ng 1 linggo. Sa asensya, nangangahulugan ito na ayaw ni Anastasia na makita ang lalaki sa darating na linggo. Iniiwasan mo ba ako? Lumalim ang boses ni Elliot at naging malamig din ito. Si Anastasia ay hindi isang prone sa panlilinlang sa sarili, kaya tumugon siya, oo. Mula ngayon, hindi na tayo dapat magkita maliban kung kinakailangan. Iyon ang magiging pinakamahusay para sa aming dalawa. Paalam. Pagkasabi noon ni Anastasia ay ibinaba na niya ang telepono. Pagkaraan, nagpasya siyang pumunta at kunin si Jared. At kaya, pumara siya ng taxi papunta sa kanyang paaralan at pagkapasok niya sa compound ng paaralan, gulat na bulalas ng kanyang guro, o ikaw ang nanay ni Jared. Tama. Bakit ka nandito? Dumating ang ama ni Jared at sinundo siya kanina. Ano? Nagulat si Anastasia. Nauna sa akin si Elliot para sunduin ang anak ko. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Paano niya magagawa iyon? Darn it. Sa puntong iyon, nakuha lamang ni Anastasia ang kanyang cellphone at i-dial ang numero ni Elliot. Buti na lang at mabilis niyang sinagot ang telepono. Sinundo ko si Jared at kakain tayo ng hapunan. Saan mo dadalhin ang anak ko? Pauwiin mo siya ngayon din. Gumawa ka ng sarili mong pag-aayos para sa hapunan. Aayusin ko ang pagkain ni Jared. Pagkasabi noon ni Elliot ay agad niyang ibinaba ang tawag. Samantala, nawalan ng masabi si Anastasia. Umalis siya kasama ang anak ko at hindi ako kasama. Sus! Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama. Hi, tatay. Anastasia, libre ka ba ngayong Biyernes ng gabi? Anong meron? Ito ay ika-25 anibersaryo ng aking kumpanya ngayong Biyernes, at nais kong imbitahan ka at si Jared na sumama sa pagdiriwang. Sure, isasama ko si Jared.
Siguradong dadalo rito si Anastasia, kaya pumayag siya sa kahilingan. Magaling. Siguraduhing magbihis ng maganda sa Biyernes ng gabi. Ipapakilala kita sa ilan sa mga tauhan ng pamamahala ng kumpanya. Okay, sagot niya. Matapos niyang i-off ang telepono kasama ang kanyang ama, pinag-isipan ni Anastasia ang sitwasyon. Sa katunayan ay nag-aatubili siyang isama si Jared sa mga ganitong okasyon, dahil tiyak na dadalo sina Naomi at Erica at ayaw niyang makilala sila ni Jared. Sa huli, isang malungkot na Anastasia ang nauwi sa hapunan ng mga sandwich ng mag-isa sa isang maliit na restaurant. Bawat kagat niya sa kanyang pagkain, nagkukunwari siyang parang kinakagat niya ang laman ni Elliot. How dare he take off with my son? Nakakainis. Sa huli, si Anastasia ay nakauwi ng mga 7:30 PM at pinanood ang orasan na dumaan habang hinihintay niyang makauwi si Jared. Samantala, napuno ng isip niya si Elliot at naalala niya ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Bigla niyang naramdaman na unti-unting namula ang mukha niya. Ano ang nangyayari? Bakit ko ba iniisip ang lalaking iyon? Siya ay isang kakilakilabot at kasuklam-suklam na tao. Mga 8:40 PM, tumunog ang doorbell at halos tumalon siya mula sa sopa habang nagmamadaling buksan ang pintuan sa harapan. Sa pintuan, hinawakan ni Jared ang kamay ni Elliot at masayang binati siya ng bata. Mommy, we're back. Kabanata 179. Nasaan na kayo? Bakit ka nag-iisa? Galit na pinandilatan ni Anastasia si Elliot habang nagsasalita samantala, hindi mapigilan ng lalaki ang mapangiti. Dinala ko si Jared para kumuha ng hapunan tapos pumunta kami sa malapit na arcade. Naging masaya si Jared. Mommy, nakakatuwa talaga. Gusto kong pumunta ulit. Ang bata ay malinaw na naakit sa arcade at iyon pa rin ang nasa isip niya. Okay, pwede tayong pumunta doon at magsaya sa susunod kapag libre ako. Ngayon, oras na para bumalik at mag-refresh, pagkatapos ay kailangan mong maghanda para sa oras ng pagtulog. Matapos sabihin iyon ni Anastasia, lumingon siya kay Elliot at sinabing, President Presgrave, medyo gabi na kaya hindi na kita ililigtas. Dapat bumalik ka. Mommy, hindi mo ba papayagan si Mr. Presgrave na pumasok at uminom? Biglang naramdaman ni Jared na medyo walang puso si Anastasia na sipin si Elliot palabas ng ganoon lang. Nang marinig iyon, sumigaw si Elliot dahil ayaw pa niyang umalis, I will not stay on for too long. Bilang tugon, tumanggaw si Anastasia pagkatapos isaalang-alang ang katotohanan na siya ay nagpalipas ng gabi sa kasiyahan kasama si Jared. Okay, pumasok ka na sa loob para uminom. Napansin ni Anastasia ang pawis sa noo ni Jared, kaya pumasok siya sa kanyang silid upang kunin ang kanyang pijama. Jared, ihanda muna kita para matulog. Mr. Presgrave, maliligaw na ako. Sige na. Umupo si Elliot sa couch. Ang bahay ni Anastasia ay hindi eksaktong isang mansyon, ngunit ito ay mainit at maaliwalas. Hindi niya maiwasang magtagal pa dahil napaka-komportable dito. Samantala, tinulungan ni Anastasia si Jared na bumangon, at pinakinggan niya itong magsalita tungkol sa kasiyahan niya sa arcade. Higit pa rito, naglaan si Elliot ng 4 na bodyguard para bantayang mabuti ang bata, at mahusay ang ginawa niya sa pagtiyak sa kaligtasan ni Jared. Bagamat si Elliot ay umalis kasama si Jared nang walang pahintulot niya ngayon, si Anastasia ay nakakagulat na komportable dito at hindi siya nag-aalala tungkol kay Jared na nasa pangangalaga ni Elliot. Kailan pa ako nagkaroon ng ganitong tiwala sa kanya? Si Anastasia mismo ay hindi ito napagtanto. Matapos tuluyang maligo si Jared at mahugasan na rin niya ang kanyang buhok, tumakbo siya palabas na nakasuot ng pijama sa gilid ni Elliot. Hawak ang isang Rubik's Cube sa kanyang kamay, tinanong niya, Mr. Presgrave, maaari mo bang ipakita sa akin kung paano lutisin ito? Kinuha ni Elliot ang Rubik's Cube sa kanyang kamay at ang maliit na cube ay biglang tila nabuhay sa kanyang mga kamay habang ang kanyang mga balingkinitang daliri ay mabilis na iniikot. Ang kanyang mga aksyon ay medyo matikas at mag-ara at pagdating ng panahon, natapos na niya ang lahat ng 6 na panig ng Rubik's Cube. Dumaan si Anastasia habang nagliligpit ng ilang damit, at hindi niya napigil ang mapalakpak ng tahimik nang makita niya ang bilis ni Elliot sa pag-solve ng Rubik's Cube. Sa katunayan, ang taong ito ay mahusay sa lahat ng aspeto. Kung makikipag-ugnayan sa kanya si Jared at matuto mula sa kanya, marahil ay magiging napakatalino din niya. Biglaan,
Natauhan si Anastasia. Anong klaseng kalokohan ang naiisip ko? Imposibleng ibigay ko si Jared kay Elliot para ilabas niya. Sa mismong tuldok sa 9:30 PM, lumingon si Anastasia kay Jared, na nakaupo sa sopa. Jared, tingnan mo ang oras. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Sinenyasan niya. Pagkatapos ay inangat ng bata ang kanyang ulo upang sumulyap sa orasan sa dingding at namumutla ang kanyang pisngi. Mommy, pwede pa ba akong magkaroon ng isa pang 10 minuto, please? Hindi, oras na para magbasa ka ng isang kwento sa pagtulog at pagkatapos ay matulog. Kailangan na ring umuwi ni Mr. Presgrave. Gabi na ngayon. Ang pangunahing layunin ni Anastasia ay itigil ni Jared ang pang-aabala kay Elliot para makaalis ang lalaki. Gayunpaman, sinulyapan ni Jared si Elliot na may punit na tingin sa kanyang mga mata. Mr. Presgrave, matutulog na ako. Sige na. Mahusay na ugaliing mapanatili ang isang malusog na pamumuhay. Pinuri ni Elliot si Jared. Sa huli, tuwang-tuwa si Jared sa lakas ng loob at masaya siyang pumunta sa kanyang silid. Sumama sa kanya si Anastasia at inihiga siya sa kama. Kasunod nito, inayos niya ang temperatura ng air conditioner bago isinara ang pinto sa likod niya. Inalis ng lalaking nasa sopa ang unang 3 butones sa kanyang kamiseta, at nakita ang kanyang waistline na collarbones. At the same time, Jared was not around, kaya nagbago ang ekspresyon ni Elliot dahil sa ngayon, naitutok niya ang mga mata niya sa taong gusto niyang tingnan ng walang pagpipigil. Ang kanyang primitive na tingin ay medyo tahasan. Mag-chat tayo. Ang totoo, gustong ipagpatuloy ni Elliot ang paksang hindi pa nila masyadong natapos sa sasakyan mula kanina. Nais niyang kausapin si Anastasia tungkol sa pangako nitong manatiling walang asawa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, dahil determinado siyang alisin ang ideyang iyon sa kanyang isipan. Samantala, nakita ni Anastasia na nakatulog si Jared at gusto niyang maligo at magpalipas ng gabi, kaya inayos niya ang sala at nagsalita ng hindi inaangat ang ulo. Wala ako sa mood makipag-chat. Dapat umuwi ka na. Nang marinig iyon, pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata. Ang liwanag mula sa chandelier ay nagpapaliwanag sa kanyang figure at tila naglalabas siya ng malamig na kakisigan mula sa loob. Kamukha niya si Prince Charming na kagagaling lang sa bola. Pwede ba nating pag-usapan ang ama ni Jared? I would like to know more about him, biglang komento ni Elliot sa mahinang boses. Kabanata 180. Biglang huminto si Juan Asia sa kanyang aksyon sa pagpupunas ng mesa at sa kanyang expression changer clarity. Ito ay isang paksa na ayaw din niyang pag-usapan, kaya tinanggihan niya ito ng tahasan. Ayoko nang pag-usapan iyon. Nasa nakaraan na ang lahat, kaya dapat maging bukas ka tungkol dito at hayaan mo na. Jared's old enough now, so there's no need to be so fixed upon it, payo ni Elliot sa kanya. Naisip niya na ang desisyon ni Anastasia na manatiling single mula ngayon ay dahil sa sakit na naranasan niya noon. Sa kabilang banda, alam ni Anastasia na mabait lang siya at gusto siyang aliwin, ngunit hindi niya iyon kailangan. Inangat niya ang kanyang ulo at tinitigan siya ng malinaw na mga mata at ipinaalala niya sa kanya, President Presgrave, medyo gabi na ngayon. Gayunpaman, si Elliot ay nanatiling nakaupo sa sopa at tiningnan siya ng malalim na ekspresyon bago inilagay ang kanyang mga siko sa armrest. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan niyang tinapik ang kanyang mahaba at balingkinitan na hintuturo at gitnang daliri sa sopa, at tila wala siyang balak na umalis. Elliot, halos 10 na ngayon. Hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy? Si Anastasia ay maaari lamang himukin siya na umalis. Hindi ba kailangan niyang umuwi at matulog? Sa puntong iyon, tuluyan na siyang bumangon at sa kanya sinasadyang iwan ang susi ng sasakyan niya sa sopa. Pagkatapos ay tumungo siya sa direksyon ng pasukan bago tumalikod para kausapin si Anastasia, na nasa sala, ibigay mo sa akin ang susi ng kotse ko. Sinulyapan ni Anastasia ang mga susi ng kotse sa sopa at mabilis niyang hinawakan ang mga ito para dalhin sa pasukan, ngunit tumanggi din itong kunin sa kanya. Sa huli, isang hakbang na lang ang kanyang makalabas ng bahay at inabot ang mga ito para iabot sa kanya. Biglang inunat ni Elliot ang braso niya saka siya kinaladkad palabas ng pintuan. Kaagad pagkatapos noon, nilamon siya ng pabango ng isang lalaki habang papalapit sa kanya ang isang strap-on figure. Sa sandaling iyon, ramdam na ramdam niya ang paninigas ng kanyang katawan.
Inangat ni Anastasia ang kanyang ulo, at sinalubong ng kanyang mga mata ang nagbabagang tingin ni Elliot. Halata rin ang pagiging agresibo sa kanyang mga mata. Pagkatapos noon, sumandal siya at siniil ang isang umuusok, mainit na halik sa kanyang mga labi, at hindi niya ito binigyan ng pagkakataong tanggihan siya ng husto habang agresibo itong itinulak. Sa ilang sandali, medyo hingal na hingal si Anastasia at bahagyang natigilan sa kanyang matagal at mapusok na halik. Nang makabalik siya sa katinoan, sinubukan niyang itulak siya ngunit sa puntong iyon, inilapat ni Elliot ang kanyang ulo sa kanyang noo at ang mainit nitong hininga ay tumama sa kanyang pisngi habang siya ay bahagyang humihingal. Ngayon lang ako kontento na umalis sa lugar. Samantala, galit na iniangat ni Anastasia ang kanyang ulo para titigan siya. Kaya hindi siya kontento na umalis nang hindi ako sinasamantala. Ano pa ang nasa isip niya? Parang puno ng malalaswang pag-iisip. Umalis ka na lang. Tinulak niya ito ng malakas at tumalikod para maglakad papasok sa kwarto niya. Kasunod nito, sinara niya ang pinto pagkatapos niya. Sa pagkakataong iyon, tumibok ng malakas ang puso niya at nalalasahan pa rin niya ito sa kanyang mga labi. Elliot. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Ano bang meron sa akin? Mukhang hindi ko ito kinasusuklaman at nakakagulat na ito ay medyo kaaya-aya. Tila natulala si Anastasia at mabilis niyang pinilit ang sarili na iwaksi ang mga iniisip. Pagkatapos noon, kinuha niya ang kanyang damit at naligo. Kasabay nito, nagpupumilit siyang huwag imbitahin si Elliot sa kanyang bahay mula ngayon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang halimaw na tila hindi maalis ang mga kamay sa kanya. Siya ay napakayaman at hindi ito mangangailangan ng maraming pagsisikap para makuha niya ang sinumang babae na mas gusto niya, kaya bakit siya tumanggi na iwan akong mag-isa? Nang gabing iyon, nahirapang makatulog si Anastasia habang nakahiga siya sa kanyang kama at napunta sa kanyang isipan ang halikan nila ni Elliot sa may pintuan. Kasabay nito, napagtanto niya na isa nga itong tusong tao. Sinadya niyang iwan ang mga susi ng kotse niya sa sopa para pilitin itong ilabas para sa kanya. Dahil dito, sinamantala niya ang sitwasyon pagkatapos. How annoying. Undeniably though, magaling talaga siyang maging provocative. Mahihirapan ang isang tao na labanan kung ang tao ay walang matatag na puso. Gayunpaman, nagtiwala si Anastasia na tiyak na malalabanan niya ang tukso at hindi siya maaapektuhan ng kanyang mga provokasyon. Samantala sa Tillman Residence, sa wakas ay may gagawin si Erica. Sa wakas ay nakapaghanda na siya para sa ika-25 anibersaryo ng kumpanya ng kanyang ama. Sa mismong araw na iyon, nilayon niyang magbihis ng magandang damit at pakiligin ang karamihan sa pamamagitan ng pagiging pinakakaakit-akit na taong dumalo. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang ipakita ang kanyang sarili at tiyak na hindi niya ito hahayaang masayang. Nang mga sandaling iyon ay nasa kwarto niya si Naomi at abala siya sa pakikipag-usap kay Francis tungkol sa allowance ng kanyang kasuotan para sa event. Sinadya niyang makakuha ng stunning gown para kay Erica para mapanindigan ang imahe ni Francis. Sa wakas, pumayag si Francis pagkatapos ng kanyang hindi mabilang na mga pakiusap at pag-ungol, at nagpasya siyang maglaan ng allowance na 200,000 para sa mag-inang duo upang manika para sa kaganapan. Naturally, nakita ni Naomi na hindi sapat ang halaga, ngunit sapat na ito na nakuha niya ang halagang ito mula kay Francis. Nagpasya siyang kunin si Erica at pipili ng gown kinabukasan pati na rin sa susunod na araw. Matapos niyang marinig na binanggit ni Francis na inimbitahan din niya si Anastasia sa kaganapan, nagpasya si Naomi na kailangan niyang tiyakin na hindi nakawin ni Anastasia ang palabas. Kailangang si Erica lang ang bida sa palabas. Kinaumagahan, nakipag-chat si Anastasia kay Jared tungkol sa pagdalo nila sa anniversary dinner habang pinapasok siya nito sa paaralan.